Yun, yung kulang ba? Kulang ang serbisyo ng gobyerno sa atin. Kulang yung kanilang binibigay. And of course, hindi ba tama lang na hanapin natin yung mga pangako? Ang pagkakaintindi ko ganito. May mga tao na dahil alam nila na magkakaroon ng problema or talagang pinutulak nila na magkaproblema si Pastor Kibuloy, mainit na yung mata nila dun sa mga property. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung kulang ba? Kulang ang serbisyo ng gobyerno sa atin. Kulang yung kanilang binibigay. And of course, hindi ba tama lang na hanapin natin yung mga pangako? Hindi ba tama lang na i-call out natin, nasan yung pinangako nyo? Di ba merong kanta na doon. Dati nung hindi tayo madalas naka-copyright strike, pwede pa akong kumanta. Sa TikTok lang ako pwedeng magganon. Okay. So, sabi ni anak, after 2 years, balik na uli kayo sa pakikibaka para sa katotohanan. 2 years pa. I continued to criticize. I just would not talk about why I left or even talk about the president. Alam niyo kung bakit? I wanted to give him a chance. Kailangan meron tayo, di ba? Hindi naman tayo pwedeng maningil kung di natin binibigyan ng kahit ano. So, binigyan ko siya ng chance. Nahimik ako on him personally. Wala akong obligasyon dun sa mga cabinet secretaries. Although mga kaibigan ko karamihan sa kanila. So, gave him a chance. Gave him so many chances. Pero after that, di ba dapat naniningil na tayo? Para tayong nagpapautang eh. So, sige. So, umpisa, bibigyan niyo ng pagkakataon, makabayad yan sa'yo. Pakitain niyo muna yung tao para makabayad. Eto, nasa na? Hindi man lang kumita. At ito yung masakit dyan. Hindi man lang nag-i-explain. Ayun, sabi ni Sir Manuel, Filipinos want to know the truth, tell the truth, tahimik siya, walang pakialam sa mga nangyayari. Ayun na nga. Okay. Okay. So, sabi ni Ma'am Carolina, pupunta na naman sa Germany before the campaign. Nagpunta din ba? Will it be for the same purpose? Di ko nga alam kung ano yung purpose dyan. And I don't really like to speculate. Yun, sabi ni, pero ito nga yung punto Ang pagpunta daw sa abroad ng madalas ay supposedly because he makes a pitch for investors to come into the country. Pero tama po kayo. Tama po kayo sa inyong puna na kayo na mismo yung nagsabing hindi pumapasok ang foreign investment dito dahil may problema sa saligang batas. Charan! So now we go to RBH 7. Excuse me. Medyo inuubo kasi ako. Gusto ko lang ibanggit si Sir Sani. Sabi ni Sir Sani, he may be good but he's not fit to lead because he does not walk his talk. I voted and supported him. In fact, certain friends cursed me. Ay, ako nga May mga ka-eskwela ako at kaklase ako na hindi ako kinikibo dahil sa pagsuporta ko. At huwag kayo, nung ako umupo bilang kalihim, yung iba sa kanila, sinusumpa na talaga ako. Kahit mga kamag-anak. But sige sabi ko, I want to give him a chance. Okay, so, RBH 7, pasado na daw sa House. Anong ibig sabihin nun? Well, of course, hindi naman sila masyadong halata na nagmamadali sila. Ano yung RBH 7? Resolution of both Houses number 7 na yung economic provisions daw ang babaguhin sa ating saligang batas. Ngayon, may nagpuna sa akin at ang sabi,
excuse me, bakit fake news daw ako dahil sinasabi ko daw ang inaatupag ng administrasyon ay ang pagtuloy-tuloy ng kanilang termino o term extensions. May nagsasabi pa nga na hindi normal naman yon na lahat ng mga umuupo ay gusto nila ng kanilang term extensions. Ay, excuse me, hindi totoo yon. President Duterte said, I have 6 years and hindi na siya hindi siya nagtangka na i-extend yung kanyang termino. Hindi. After 6 years, he bowed for the last time to the Filipino people and turned it over to BBM. Naalala niyo yung turnover? Inintay ni Presidente Duterte. Si BBM is brought in by car. They shake hands. Sinamahan muna ni Presidente, hinatid muna sa loob, and then they come out, hinatid siya ni Presidente BBM, sumakay siya, and he went straight to the airport to go home to Davao. I think may stopover yata sa mall somewhere. So that's it. So, ano yung sinasabi ko daw na may tangka sila na ano daw yung pruweba ko? Well, it was former President Duterte who was talking about that. And have you heard of anybody trying to deny it? Have you heard President Marcos say, no, this is not the purpose for charter change? No. Did the Speaker of the House, who has been directly accused of trying to engineer becoming Prime Minister and so on, has he denied it with any kind of sincerity? I haven't seen that sincerity. Look, sabi ko, even Speaker Martin, pag kilala mo, he doesn't seem like the kind of person that the way people talk about him on social media, but his actions, they're certainly worth questioning, di ba? Why the need to disregard the Senate? Ano yung gusto nilang ipasok? Bakit tinuloy-tuloy? Bakit hinahawakan pa rin yung mga signature sheets na yun? Bakit sinasabi ng nag-flip-flop ang COMELEC? In fact, bakit si COMELEC Chairman Garcia tried to misrepresent the decision of the Supreme Court in Santiago versus COMELEC? Abogado yan si COMELEC chairman. Siya yung nagsabing, hindi, inabandona na ng Supreme Court yung kaso ng Santiago versus COMELEC. Okay na daw yung RA 6735. Ha? Ay buti na lang, sinabihan siya ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio na, hindi, sino may sabi na overturn yan? Binasa niyo ba yung motion for reconsideration? Denied po yun. Tinitingnan ko. Sabi ni Yongsi, pwede ba nating sabihin kaya madalas lumabas ng bansa kasi palpak ang Maharlika Fund? Hindi pa natin alam kung palpak because it hasn't even really gotten off the ground. So, meron na bang Maharlika Fund ang tanong? Sabi ni Ma'am Jennifer, di na sila mapagkatiwalaan. Sorry sila sa ginawa nila sa mga Duterte, sa pambubudol nila sa mga taong sumuporta sa kanila during campaign. Tapos magtitiwala pa tayo. Good point, ma'am. Very good point. Okay, so, RBH 7. So, yun nga, ang sinasabi natin dito is, sure, I'm sure they're talking about it. Parang, House, syempre napilitan sila dahil sinabi ni Presidente Marcos at dahil umaalba na ang Senado dahil tumutuloy-tuloy yung pirma, tumutuloy-tuloy yung People's Initiative. And even during the course of the discussions dito sa RBH 7, tuloy-tuloy pa rin ang reklamo after reklamo ng bawat kongresista na hadlang daw ang Senado sa pagpabago ng saligang batas. So, nasan dyan yung term extensions at the fact that they are not telling us everything. Yun na nga, Kongreso nga, urong-sulong sila. Di ba nagsisinungaling sila?
urong-sulong sila nung una. Ay, wala kaming kinalaman dyan sa sa People's Initiative. And then after a while, umaamin na yung mga kongresista. Bakit hindi kami mag-People's Initiative? I mean, bakit hindi namin susuportahan ng People's Initiative? And so on. Sus, kaloka. Tapos, sinasabi pa nila, bakit? Kasalanan pa daw ni BBM na may kasalanan daw si Pastor Quiboloy. Excuse me and a half. Okay? Bakit? Bakit namin hindi iisipin na involved somehow ang presidente? He's the head of the executive. Sino ba ang nagbuhay ng mga kaso? Hindi ba DOJ? Saan ba umiilalim ang DOJ? Hindi naman sila kongreso. Ha? Hindi naman sila under the judiciary. They're under the executive, under the president. So of course we're going to question the president. Of course, Mr. President, this is what your SOJ is doing. Are you not going to react? And if you're not reacting, we're going to assume that this is your policy, that you are allowing the DOJ to just get started on this refiling and all of that, of these cases. Refiling and revival, ha? Okay. Now, may mga nagtatanong, ano yung power ni FPRD as administrator of KOJC? Alright. Ang pagkakaintindi ko ganito. May mga tao na dahil alam nila na magkakaroon ng problema or talagang pinuntulak nila na magkaproblema si Pastor Quiboloy, mainit na yung mata nila dun sa mga property. I mean, of course, KOJC owns a lot of land, a lot of infrastructure. They own several property here in the Philippines and abroad. So, iniisip nila, paano kung sabihin nilang fruits of the crime or something like that? Alam niyo kung bakit? Kung fruits of the crime, kung they allege a crime, tapos ito bunga ng iyong krimen. Kung ito bunga ng iyong krimen, pwede yan kami ng gobyerno. So the court will take it and it will be auction. So dahil alam ng KOJC na pinag-iinitan na sila, then inaano nila and they're making it very public. Kumbaga, ito salag. Di ba? Sasalagin nila. Sige, subukan ninyong kunin yung mga property na yan. You're not going to benefit from this injustice. If ever, you're going to have a fight on your hands. So, ito. Sige, FPRD kayo po ang administrator niyan. So, isa pa yan dagdag na yan. So, ito na po ay dagdag doon sa sa malaking coincidence na nangyayari. Una, biglang hinahanap na daw siya ng FBI. In spite of the fact na sila yung nagmo-motion dun sa hukuman abroad na tumuloy-tuloy na yung kaso, hindi naman tinutuloy. O pangalawa, biglang na-revive yung mga kaso. Pangatlo, nagkaroon ng Senate hearing. Tapos ngayon, pinagnanasaan na yung mga property. Tapos, meron pa yung pagtatanggal o pagsususpindi ng prangkisa ng SMNI, pag-detain sa kanilang mga hosts. Hindi na po ito coincidence. Ang dami na pong nangyayari. So, anong ibig sabihin yan?